Ayan, saan napunta yun naman? Nakikita niyo po yung ano, yung share screen. Sisters, nakikita niyo po ba yung share screen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, yes po, yes po. Yun, nakakayawan ko kanina. And then, now, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatiran na nandito ngayon sa Saudi Arabia at sa mga karatig bansa ng Saudi Arabia. At isang magandang hapon naman po sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Kung meron man tayo mga kababayan na nanonood ngayon. Loud and clear po ba yung ano natin, yung audio natin, mga sisters? Opo, brother, opo. Okay, so nandun pa rin tayo, mga sisters in Islam. Ngayon, napakabilis na oras. Week 13 na po tayo. Mashallah, tabarakallah. Napakabilis po ng oras ngayon. So, nandun pa rin tayo sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon niya sa Madina, which is alam naman natin na medyo maraming kwento patungkol sa Madina, ay mga panahon ng labanan. Okay, so malapit na natin matapos yun. At kamakailan lamang, mga nakaraang paksa natin ay yung sa labanan sa Ahzab at labanan sa Khandaq. Okay? So mamaya, babanggitin natin ulit kung bakit ba tinawag na Ahzab at bakit ba tinawag na Khandaq. Dapat alam natin yan. Which is isa lang po yan. Ghazwat Ahzab wa Ghazwat Khandaq, isang history lang po yan, istorya, ngunit magkaiba lamang ng tawag. So dapat alam natin yan. Pangalawa, ano ang mga paraan na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ibalik ang lakas ng mga Muslim? Na-discuss din natin yan kung paano, ano yung mga tactics na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, mga naging plano ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pangyayari sa Ahzab. So which is na-discuss na rin natin yan kung ano yung mga ginawang plano ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sino yung mga angkan na nagkaisa? Diba? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung ibig sabihin ng Ahzab, which is alam naman po natin. Okay, sino po ba yung ano, bago tayo simula sa paksa natin, sino yung may alam kung ano ba yung ibig sabihin ng Ahzab? Bakit siya tinawag na Ahzab? Mga sisters, pwede kayong mag-open mic? Sabihin niyo, walang problema. Yes. Bakit tinawag na labanan sa Ahzab o Ghazwat Ahzab? Yes, mga sisters. Mukhang nakalimutan ata natin. Walang makaalala? Okay. Banggitin natin mamaya. Sino si Salman Al-Farisi? Banggitin natin kung sino si Salman Al-Farisi. Nakwento natin yung kanyang maikling talambuhay. At inshallah, kung may oras na tayo, mas habaan pa natin. At sino ang mga Bani Nadir? Okay, ang mga Bani Nadir naman, alam natin, si Salman Al-Farisi, para malaman nyo ulit, para maalala nyo ulit, siya yung naging dahilan upang makagawa ng bagong tactics ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinatawag na Khandaq. Yun yung humukay sila
ng isang napakalaking kanal doon sa daanan o palibot sa Madina. Okay, dahil ito ay ginagawa ng mga taga ah, sabihin natin ibang lugar na mga tactics hindi sa Arabian Peninsula, ginagawa nila 'to sa Persya, ginagawa nila 'tong techniques para hindi makapasok agad ang mga kalaban. Pero sa Arabian Peninsula hindi nila alam ang tactics na 'to. So ito ay sinuggestion ni Salman Al-Farisi kahit hindi siya Arabo, pumunta siya, hindi siya taga Madina at hindi siya taga Makkah, pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil naghahanap ng katotohanan, nahanap niya yung Islam at siya ay nag-Muslim at siya ang naging dahilan nung nakapagbigay ng suggestion upang makagawa sila ng khandak o napakalaking kanal para hindi basta-basta makapasok ang mga Ahzab. Okay, so may connection yung Ahzab at khandak. Yung huli, sino ang mga Bani Nadir? Na-discuss natin yun, sila yung naging dahilan upang magkaroon ng Ghazwat Ahzab. Sila yung sabi nating nagwaswas. Ibig sabihin ng nagwaswas, sila yung naghikayat sa lahat ng mga tribo, mga angkan na bakit hindi na lang natin sugudin ang Madina? Bakit hindi natin patumbahin o patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para matapos na itong problema natin? So siya yung naging dahilan. Sila yung naging dahilan ng Banu Nadir. Sila yung nagplano na dapat matumba na natin habang hindi pa lumalakas ang komunidad ng mga Muslim. So yan ay na-discuss natin mga sisters in Islam. So ulitin ko sa inyo kanina, ito yung tanong ko sa inyo. Bakit tinawag na Ahzab? Tinawag itong Ahzab dahil halos lahat ng mga angkan at mga tribo ay nagsama-sama upang pasukin at lusubin ng Madina. Marami tayong nabanggit kanina ang Banu Qatafan, which is marami sila, Banu Murra, Banu Asja, Banu Tanuma, mga iba't ibang mga karatig bayan dyan sa Madina at Makkah ay nagkaisa at mga angkan upang sila ay sumugod sa Madina para patayin lamang ang mga Muslim. Kaya ito tinawag na Ghazwat Ahzab. Kaya ito tinawag na labanan sa Ahzab dahil sa pagsasama-sama ng lahat o karamihang mga angkan o mga tribo upang lusubin lang ang mga Muslim. Tandaan niyo yan mga sisters. Yan ang ibig sabihin yan ang ibig sabihin ng Ahzab o bakit tinawag na Ahzab. Sa susunod, tatanungin kayo muli, baka sa susunod ibabalik ko yung dating ginagawa ko na ako'y nagtatanong sa mga estudyante. Babalik natin yun, inshallah. Okay? Pangalawa, bakit tinawag na khandak? Okay, tinawag naman itong khandak dahil unang labanan sa history sa Arabian Peninsula o kaya sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gumawa sila ng isang malaking kanal para sa depensa sa Madina. First time. Ito ay nangyayari lamang sa mga ibang lugar, lalo-lalo na sa Persian. Sa lugar ng mga Persian, doon nangyayari ang ganitong mga technique. Pero sa Arabian Peninsula, hindi nila alam ang ganitong technique. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na suggestion ni Salman al-Farisi dahil nung oras na yun, syempre, nagulat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lulusubin sila ng humigit kumulang na 10,000 na mandirigma at hindi man lang sila umabot ng kalahati ng 10,000 na yun, 10,000 mandirigma. So naghumingi siya ng suggestion sa mga sahaba. Pero ang isang nagbigay ng magandang suggestion ay si Salman al-Farisi. At si Salman al-Farisi, ito ang kanyang suggestion, gumawa tayo ng isang malaking kanal na palibot sa Madina at hindi basta-bastang makakalusob ang mga Hudyo at mga Kufaru Quraysh na mga taga-Makkah. So ito yung dahilan. Kaya ito tinawag din ng ating mga scholar na Ghazwat Khandak o labanan doon sa kanal. Sabi nga nila. Ngunit itong dalawang ito, tandaan natin, itong dalawang ito ay isang labanan lang po ito. So alam naman natin, may mga riwaya o kaya may mga pagtawag sa mga ganitong gazwa. So ito ay iisang labanan lamang. So wag natin kakalimutan yan mga sister. Inshallah, itatanong ko po sa inyo yan sa next week na lecture natin. Okay. Kadugtong na ng kwento sa labanan sa Ahzab. Yes. Dahil nandun na tayo sa panahon na nagsimula na yung paghukay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga sahaba, which is sinabi ko sa inyo na ang isang pinakamagandang kaugalian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay
isa siyang pinuno. Hindi siya boss. He is a leader, not a boss. Bakit? Magkaiba kasi yun mga sisters eh. Dapat malaman natin yun. Magkaiba yung isang pinuno at isang boss o kaya bossing-bossing lang. Bakit ba? Bakit natin sasabihin na ganun? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ang naunang humukay o nakikita ng mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in na gumagawa ng paraan upang mahukay ang isang malaking kanal na yun. Siya yung nagbubuhat ng mga bato, siya yung nagtitibag ng lupa, siya yung lahat, siya yung nagsiservisyo sa mga tao, pinapainom ng tubig, pinapainom, siya lahat, mga sisters in Islam. Hindi niya ito inaasa na, oh, kunin mo ito, kunin mo yun, gawin mo to. No, siya mismo ang gumagawa. Bakit? Dahil yun ang isang totoong pinuno. Kapag meron kang plano, ikaw dapat ang unang gagawa ng plano na yun. Pangalawa, ipakita mo sa iyong mga nasasakupan na ikaw talaga yung karapat-dapat na maging pinuno at kung ano yung nakikita nila ay susundin nila mga sisters na sila. At yun ang nangyari. So nalagyan ng lakas ng loob ang mga Muslim, ang mga sahaba, pati yung mga Hudyo. Nahiya sila na mismong gumagawa ng paraan o mismong naghuhukay o mismong nagbubuhat ng mga bato, nagtitibag ng mga lupa o mga bato ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paano na lang sila na mga normal na mga tao? Siya ay propeta, sugo ng Allah, pero ginagawa niya ang lahat ng kanyang makaya. So yan ang nangyari mga sisters ng Islam. Nakita nila hanggang sa sinimulan nila ang paghukay ng isang napakalaking kanal hawlal Madina, doon sa palibot sa Madina, upang hindi na makadaan ang mga kalaban na mula sa Quraysh, mula sa Makkah o Kufaru Quraysh at saka mga Hudyo at mga iba't ibang mga tribo. Yun ang nangyari mga sisters. Okay? So, that time, nung nahukay na nila, malapit na yung pagdating ng mga iba't ibang angkan. Ngayon, ilan ang bilang ng mga kafir at mga Muslim? Alam naman natin, nabanggit natin nung una, na ang mga kafir o kufaru Quraysh o mga Hudyo ay halos umabot sila ng 10,000, 10,000 mandirigma. Which is hindi pa nakakalahati dyan ng mga Muslim dahil ang mga Muslim ay umabot ng 3,000 mandirigma at kasama dyan ng mga Hudyo sa Madina. Yung mga siyempre, ikaw ba naman, susugudin ng lugar mo kahit hindi ka Muslim. Halimbawa, nakwento ko nga sa inyo, sa Pilipinas, halimbawa, susugudin ng Pilipinas, aagawin sa atin ng Pilipinas, yun ang panahon na kailangan natin magtulungan. Magtutulungan ng mga Muslim, ang mga Kristiyano, mga ibang relihiyon, kailangan natin magtulungan para protektahan ang ating lugar. So, ganyan ang nangyari sa panahon doon sa Ahzab, sa Ghazwat Ahzab. Bakit? Dahil nandyan na yung iba't ibang angkan, nandyan na ang Kufar Quraysh. Susugudin nila ang Madina, syempre, pag susugudin mo ang isang lugar, madadamay dyan ng mga ibang tao, hindi lang Muslim. So that time, nagkaroon na, nung una pa lang na dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron na silang kasunduan kasama ang mga Quraysh. Di ba? Kasama niya ang mga Quraysh. At kasama niya ang mga Hudyo. Sa lahat ng pakikipaglaban. So that time, may mga Muslim dyan at meron ding mga Hudyo. Yan ang nangyari, kaya dumami ang bilang nila. Pero kulang pa rin. 3,000 out of 10,000. Paano yun? Ibig sabihin nun, kailangan mo pumatay ng 3 bilang isang Muslim. Kailangan mo pumatay ng 3 para lamang makapapil doon sa dami ng mga kalaban. So, 3, 4 o 5, dapat makayanan mo yun. Yan ang isang dapat nating malaman sa pangyayari sa Ghazwat Ahzab. Sa oras ng labanan, ay tinipon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, kasi nung oras na yun, dumating na yung parating na yung mga Kuffar Quraysh, parating na rin yung mga Hudyo sa iba't ibang mga tribo na mula sa malapit sa Madina at Makkah. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi alam naman natin na hindi pwedeng isama sa labanan ang mga kababaihan at mga kabataan. Anong ginawa niya? Sa oras ng labanan, ay mayroong isang lugar na doon tinipon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan at mga kabataan. At ang ginawang leader o kaya namumuno doon sa mga kababaihan na yon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang tiyahin na si Safiya. Yan ang ginawa niyang leader sa oras na yon. So ibig sabihin nun, mga sisters in Islam,
doon din sa panahon ng labanan, meron din mga leader na mga Muslim, mga Muslimah, mga kababaihan. Hindi lang mga kalalakihan. So, isang pangyayaring nakakalungkot sa oras ng labanan, ito, dapat nating tandaan ito. Bago tayo dumating dito, alam nyo ba na ang labanan sa Ahzab, nung dumating na yung mga Kufaru Quraysh at saka mga Hudyo, nagulat sila. Nagulat sila. Bakit sila nagulat, mga sisters ng Islam? Nagulat sila dahil bakit mayroong ganong kanal na hindi sila basta-bastang makapasok? Sabi nila, anong klaseng tactics ito? So nagtaka sila. Hindi lang nagtaka, namangha pa yung iba. Siyempre, marami sa mga Kufaru Quraysh at saka mga ibang mga angkan ay nakaka-attend din sila ng iba't ibang battle, iba't ibang mga labanan. Pero first time nilang makita ang ganitong tactics. Nagulat din sila, nagulat din si Abu Sufyan. Ang leader ng mga Quraysh, sabi niya, bakit ano to? So napagtanto nila na isa itong technique na hindi sila basta-basta makapasok ng Madina dahil dito. Nahihirapan sila. So ano nangyari? Nagkaproblema ang mga Quraysh, nagkaproblema ang mga Hudyo. Sabi nila, paano tayo makapasok? Hindi nila alam ang kanilang gagawin kung paano sila papasok sa Madina. Dahil first time nga nila ito at sa oras na yun, ang labanan sa oras na yun, alam naman natin, ay mano-mano, espada, duelo, pana. Yan lang ang labanan dati. Wala namang labanan na may baril, may sniper, o kaya may mga tangke o may mga eroplano. Hindi naman tulad ngayon. Yung ganong tactics na ginawa ng mga Muslim noon, naghuhukay ka ng kanal, hindi na po papasa sa panahon natin ngayon. Paano papasa yan? Meron ng mga eroplano. Di ba? Meron ng mga helicopter, meron ng mga missiles o kung ano-ano man dyan. Pero sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, pana lamang, pana at espada, mano-mano ang labanan. So nagtaka ang mga Quraysh, nagtaka ang mga Hudyo, na paano nila ito mariresolba, ano ang gagawin nila? So alam nyo ba, umabot ng 15 to 30 days, may mga nagtatangkang pumasok na nakakalusot papunta doon sa Madina pero hindi na makapasok dahil yung iba namamatay. Namamatay sila. So ang isang nangyari, mga sisters ng Islam, sa oras na yun, umabot ng 15 to 30 days ang labanan, puro pana lang. Puro pana lamang kasi wala eh. Hindi kayang pumasok ng mga Quraysh, mga Kufaru Quraysh, mga munafiqin, mga Hudyo doon sa Madina. Which is tactics ito ng Propeta Muhammad SAW. Isa itong tactics o technique na nagmula kay dahil sa tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagmula kay Salman al-Farisi. Dahil kung makikipagdigmaan sila at makikipaglaban sila doon sa 10,000 versus 3,000, alam nila na sila ay pwedeng matalo at mahihirapan. At alam din nila na kagagaling lang nila sa labanan at maraming mga commander ng mga Muslim ang namatay. So ang pagkikipaglaban, hindi lang puro duelo, kailangan din gamitan ng utak. So yan ang ginawa ng Propeta Muhammad SAW. So that time, habang nagkakaroon ng labanan, which is hindi naman front to front na labanan, nagkaroon sila ng mga labanan patungkol sa mga pana, may namamatay, may natatamaan, mayroong mga nasusugatan. Nakwento ko sa inyo kanina, habang nangyayari ang labanang iyan, ang Propeta Muhammad SAW ay kumuha siya ng isang lugar na doon lang niya nilagay ang mga kababaihan at mga kabataan. Ito ang isang nakakalungkot na pangyayari. Sa oras ng labanan na yun, ang Propeta Muhammad SAW, siyempre, kahit siya ay nakikipaglaban, iniisip niya pa rin ang mga kababaihan at mga kabataan na nilagay nila doon sa isang lugar. Ang problema, walang mga commander o walang mga mandirigma na nagbabantay sa lugar na yun. Siyempre, kailangan sila doon sa sa Ghazwat Ahzab. Kailangan nandoon lahat ng mga kalalakihan. Ngayon, ang problema, nalungkot ang Propeta Muhammad SAW
dahil nagtraidor ang Banu Ghatafan. Nagtraidor ang Banu Qurayza. Pasensya na mga sisters. Nagtraidor ang Banu Qurayza. Ang Banu Qurayza, which is alam natin na nagkaroon na sila ng kasunduan at ang mga Muslim, ang Banu Qurayza ay mga Hudyo, na kung sino man ang lumusob sa mga Muslim sa Madina ay kasama sila. Lalaban sila. Puprotektahan nila ang Madina. Hindi nila puprotektahan ang mga Muslim pero puprotektahan nila ang Madina. Yan ang usapan nila. Nagtraidor ang Banu Qurayza sa mga Muslim. Alam na natin yan. Nasabi ko na sa inyo. Una pa lang na ganyan ang ugali ng mga Hudyo. Kapag sila ay nakakuha ng pagkakataon upang magtraidor, ay magtatraidor sila. So ano yung nangyari? Ano yung senaryo? Habang nakikipaglaban ang mga Muslim, ang Banu Qurayza, ang akala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumutulong sila. Ngunit nandoon pala sila doon sa likuran ng Madina. Kasi doon yung kanilang lugar. So hindi sila tumutulong sa labanan. Una pa lang yun, nag-traitor na sila. May isang lalaki na mula sa Banu Qurayza na umaaligid doon sa lugar ng mga kababaihan at mga kabataan. Pinadala ito ng isang leader ng mga Banu Qurayza na pumunta ka doon at tignan mo kung ano yung ginagawa ng mga kababaihan at mga kabataan. Pinapa-observe niya. Okay? So that time, sa oras na yun, ang akala ng mga Banu Qurayza ay may mga bantay na mga mandirigma o mga kalalakihan doon sa lugar na nilagyan ng mga kababaihan at mga kabataan. So medyo alanganin pa sila. Hindi nila ito basta-basta masugod dahil nag-aalangan sila na baka merong mga mandirigma o mga leader na iniwan doon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi nila alam, lahat ng nandoon ay mga kababaihan at kabataan lamang. Kaya nag-aalala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang lalaki na pinadala doon ng Banu Qurayza na umaaligid doon. Kinagabihan, naramdaman ito at nakita ito ni Safiya. Si Safiya ay, sinabi ko sa inyo, tiyahin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginawang leader ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kababaihan at kabataan. So, tingnan nyo, kahit babae, meron siyang wais na pag-iisip para doon sa pag-ipagdigma. Kapag ikaw ay isang leader, hindi ikaw yung unang natutulog. Sa panahon natin ngayon, saan yung pag merong ganito, saan yung leader natin? Baka sila yung nauunang matulog o magpahinga. Si Safiya, bago siya matulog, sinecheck niya muna ang kanyang paligid. Ang paligid ng lugar na yun, kung meron bang mga nagbabalak na gumawa ng masama sa mga kababaihan at mga kabataan. So, isa yung magandang halimbawa na pwede rin maging leader ang isang kababaihan sa mga ganung oras. Okay? So, not that time, mga sisters ng Islam, na may nakitang isang Hudyo, si Safiya, na umaaligid sa kanilang lugar. May kasama siyang isang binatilyo, bata. Inutusan niya, hindi ako magkamali, Hasan ang kanyang pangalan. Inutusan niya, patayin mo ang Hudyo na yun. Kasi kapag ganun, na mayroong mga umaaligid at parang nag-spy, it's a sign na mayroong gagawing masama doon sa lugar nila. So si Safiya, inutusan niya yung batang iyon. Hindi niya, sabi niya, hindi ko kaya. Hindi ko marunong. Alam niyo ba na si Safiya ang pumatay doon sa Hudyong iyon? At nakarating ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong ipinadala si Safiya at may nakarating ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-alala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong isang Hudyo na from Banu Qurayza na gustong o kaya nag-spy doon sa mga kababaihan at mga kalalakihan. So, nag-alala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, paano to? Paano ito? Kasi kikipaglaban kami dito sa mga Hudyo at mga Quraysh. Tapos yung mga Hudyo na kasama namin ay nag-traidor at gustong patayin o kaya gustong gawa ng masama ang mga kababaihan sa amin at mga kabataan. So ano yung mga naging hakbang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Una, tinawag niya ang mga leader ng Madina, which is si Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Jabal, at Abdullah ibn Rawaha.
At marami pang iba. Pero ito yung tinawag niya. Sila yung mga leader ng Aus, Khazraj at mga iba't ibang tribo ng mga Madina na mga Muslim. Tinawag niya ang mga leader ng pasikreto. Habang nakikipaglaban ang mga Muslim sa mga kuffaro Quraysh at saka sa mga Hudyo, tinawag niya si Sa'ad ibn Mu'adh at Sa'ad ibn Jabal at Abdullah ibn Rawaha at sinabi niya sa kanila ang pangyayaring ito. Nagalit ang tatlong ano na to, tatlong mga leader na to, na bakit ganun ang Banu Qurayza. Nakipag-usap sila, kasundo sila sa atin na hindi sila magmumuslim pero tutulungan nila tayong protektahan ng Madina. Pero ngayon tayo ay sa oras ng labanan ay magtatraidor sila para lamang makuha nila ang kanilang inaasam-asam. Yan ang ugali ng mga Hudyo, mga sisters ng Islam. So pinadala doon si Sa'ad ibn Mu'adh at Sa'ad ibn Jabal at Abdullah ibn Rawaha. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, pumunta kayo doon sa lugar na nilagay natin ng mga kababaihan at mga kabataan. Huwag niyo iparamdam sa mga kasamahan natin. Kapag nag-traitor sila, ay gumawa kayo ng paraan o sign na maiintindihan ko na sila ay nag-traitor. Okay? Gumawa kayo ng sign o paraan na maiintindihan ko na sila ay nag-traitor. Yan ang unang sinabi ng Propeta Muhammad SAW. Pangalawa, kapag hindi sila nag-traitor, okay, at kayo ay pabalik na dito sa part ng labanan dito sa malapit sa Madina, yung sa pinaglalabanan ng mga Quraysh at saka mga Hudyo at saka mga Muslim, isigaw nyo na kasama pa natin ang mga Banu Qurayza. Yun ang hikmah, yun ang wisdom ng Propeta Muhammad SAW. Bakit niya sinabi na kapag nag-traitor ang mga Banu Qurayza ay magbigay lang kayo ng sign? Isa sa mga hikmah ng wisdom ng Propeta Muhammad SAW para hindi mabahala ang mga Muslim. Siyempre, matatakot sa oras ng labanan. Nakikipaglaban ka tapos maririnig mo na nag-traitor yung mga kasamahan mo at nandoon sila doon sa mga pamilya nilang mga kababaihan at mga kabataan. Ano yung mangyari sa kanila? Yad'uful iman. Yan silang bababa ang kanilang mga iman, bababa na naman ang kanilang mga pananampalataya. Isa yun sa tinatawag na hikmah, wisdom ng Propeta Muhammad SAW. Ngunit, bakit naman sinabi ng Propeta Muhammad SAW na kapag hindi sila nag-traitor, kayo ay bumalik dito at isigaw nyo na kasama pa natin ang Banu Qurayza? Bakit? Isa din sa hikmah ng Propeta Muhammad SAW ay para kung hindi man nag-traitor ng Banu Qurayza, malalaman at pag ito ay in-announce ng mga leader ng Madina na si Sa'ad ibn Mu'adh, Sa'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Rawaha, na kasama pa nilang ang mga Banu Qurayza, ay lalakas ang iman ng mga Muslim. Ngunit sa kasamaang palad, nung dumating doon si Sa'ad ibn Mu'adh, ibn Jabal at si Abdullah ibn Rawaha, nung dumating sila doon, napagtanto nila na talagang nagtraidor ang mga Banu Qurayza at lumapit sila doon sa lugar ng mga Banu Qurayza at narinig nila mismo sa kanilang mga tenga na ano ang pakialam namin kay Muhammad. Wala naman kaming connection kay Muhammad, hindi namin kapamilya si Muhammad, isang estranghero lamang na pumunta ng Madina at nakialam sa ating lugar. At yun ay narinig nila. Wala kaming pakialam kay Muhammad. Hindi namin susundin si Muhammad. So lahat yun ay narinig ng tatlong ito na si Sa'ad ibn Mu'adh, Sa'ad ibn Jabal at Abdullah ibn Rawaha. At sa oras na yon ay nagbigay sila ng sign na maiintindihan ng Propeta Muhammad SAW na ang mga Banu Qurayza ay tumalikod sa mga Muslim at sinira nila ang kasunduan nila sa mga Muslim. So, nag-alala ang Propeta Muhammad SAW. Nalungkot ang Propeta Muhammad SAW. Oras ng labanan, mayroong magta-traitor. Yan ang isa sa dapat nating maisip na kahit anong gawin ng mga Hudyo ay nandyan pa rin ang kanilang kaugalian na sila nagta-traitor. So ang ginawa ng Propeta Muhammad SAW nung bumalik si Sa'ad ibn Mu'adh ibn Jabal, pumunta sila doon sa labanan na kasama ang Propeta Muhammad SAW sa mga Quraysh at mga Hudyo. Ang isang plano na ginawa ng Propeta Muhammad SAW
ay paunti-unti siyang gumawa ng mga mandirigma o mga Muslim o mga sahaba. 5, 10, pinapadala niya doon sa lugar na yon ng sekreto para at least hindi pa rin alam ng mga Banu Qurayza na wala palang mga kalalakihan doon. So, bakit ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para protection sa mga kababaihan at mga kabataan. So, paunti-unti. Ha? Okay, ngayong oras na ito, pinadala niya ang 5. Sa oras na to, 10. Para hindi mabigla yung mga Banu Qurayza na, wala palang mga kalalakihan dito. So, technique yun na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yan yung mga nangyari. Isang nangyari na habang nangikipaglaban sila sa mga Kufaru Quraysh, nag-traitor ang Banu Qurayza. Okay, balikan natin ang Banu Qurayza. Ngayon, doon sa time, syempre, sabihin na natin, umabot na sila ng 1 buwan. Nahihirapan pa rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil syempre problema nilang pagkain, problema nilang sandata, tapos umabot na 1 buwan, pinoproteksyon na nila ang Madina kasi kung di sila magpoproteksyon baka makagawa ng paraan ng 10,000 Quraysh at mga Hudyo na pumasok ng tinatawag na Madina. So ano nangyari? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humingi ng tulong sa Allah. Ang Allah hindi na pinapabayaan ng mga Muslim. At dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, may isang lalaki o isang sahaba na bagong Muslim, kapapasok lamang sa Islam, na siya si Uyayna ibn Hams, mula sa angkan ng Ghatafan, which is ang Ghatafan, alam natin na kasama yan sa mga sumugod, di ba? Kasama yan sa mga sumugod, dun sa natawag na mga pamilya o mga angkan, meron din silang 3 mga pamilya, ang Banu Fazara, Banu Murra, Banu Asja. Napakalaking ano yan, umabot sila ng 4,000. Isa sila sa pinakamaraming mga angkan na sumama doon sa mga iba't ibang angkan o tribo para sugudin ng Madina. Ngunit, may isang leader sa kanila na si Uyayna ibn Hams ay kapapasok lamang sa Islam. Pero mula sa tribong Ghatafan. So, anong nangyari? Pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Ya Rasulullah, ako si Uyayna ibn Hams, ako ay mula sa angkan ng Ghatafan at ako ay isa ng Muslim at pumasok sa Islam. Sabihin mo sa akin, ya Muhammad, ya Rasulullah, kung ano ang may tutulong ko sa labanang ito." So lumakas na naman ang iman at pananampalataya ng mga sahaba at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil habang nakikipaglaban sila ay mayroon na namang dumating na isang kasama nila na Muslim na pumasok sa Islam. So, ano nangyari? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ikaw ay pumasok sa Islam, alam ba ng Banu Qatafan na ikaw ay pumasok sa Islam? Hindi nila alam, ya Rasulullah. Okay. Nakapag-isip na isang tactics ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Ito ay tactics sa pagkikipaglaban. Baka sabihin nyo tactics ng kasi mamaya pag narinig nyo, parang ano, para siyang na pinag-away niya yung mga kalaban upang masira yung kanilang dignidad, yung pagkakaisa at sa oras na yun ay sabihin na nating naging dahilan yun upang mas matalo ang mga Kufaru Quraysh at saka mga Hudyo. So that time, si Uyayna ibn Hams, inutusan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ikaw ay bagong pasok sa Islam, ikaw ang isang magiging pag-asa ng labanang ito. Ya Rasulullah, kung ano yung pag-uutos mo ay susundin ko. Ngayon, kausapin mo ang iba't ibang mga angkan. Banu Fazara, Banu Murra, Banu Asja, lahat yan. Sa oras na yun, okay, sa oras na yun, yun ang naisip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, si Nuaim pala ito. Okay. Si Uyayna ibn Ahams ay mula Gatafan. Okay, pasensya na po kayo, nagkapalit sila. Ngunit, sa oras na yun, mga sisters in Islam, meron ding isang tinatawag na bagong Muslim, si Uyayna,
ay bagong Muslim din siya, ngunit kasama siya sa mga angkan ng Ghatafan. Pasensya na kayo ha, nagkapalit pala sila. Pinagalaw niya at pinagawa niya ng plano ang isang Muslim din na si Nuaym ibn Mas'ud, isang leader ng mga Banu Ghatafan. Siya, okay. Siya yung tinutukoy ko sa inyo na naging dahilan upang makagawa ng paraan para mapanghinaan ng loob ang mga Hudyo at mga Kufar Quraysh. Ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tactics, technique. Ngayon, ang gagawin mo ay kausapin mo ang mga Kufar Quraysh at mga Hudyo na magkaroon sila ng doubt sa isa't isa upang sumuko at iwanan ang isa't isa at umalis sila at bumalik sa kanilang mga lugar. Ngayon, pumunta si Nuaym ibn Abbas sa mga Hudyo at kinausap niya sila. Sinabi niya, "O kayong mga Hudyo, alam niyo kung sino ako. Ako ay mula sa Banu Ghatafan." Sabi ng mga Hudyo, "O kilala ka namin ya Nuaym. Kilala ka namin. Alam namin kung ano ang inyong pamumuhay." Sabi niya, "Kung meron ba akong sasabihin sa inyo, ay papaniwalaan nyo." Sinabi ng mga Hudyo, "Papaniwalaan ka namin ya Nuaym." Isang leader. Ano nangyari mga sisters in Islam? Sinabi niya, "Alam niyo ba na kayong mga kapatid kong mga Hudyo," kasi hindi nila alam na Muslim siya eh, "hindi ba kayo nagtataka na baka kayo lamang ay nagamit ng mga Kufaru Quraysh, mga Quraysh na mula Makkah, na, makasama sa labanang ito, pero iiwanan din kayo?" Sabi ng mga Hudyo, "Ano ang iyong tinutukoy, ya Nuaym? Ano ang iniisip mo? Ano ang tinutukoy mo?" Sinabi niya, "Hindi niyo ba alam na kung itong pangyayaring labanang ito, ay hindi tayo kabilang dito mga Hudyo. Hindi tayo kasama dito. Bagkus meron pa tayong mga kasama mga Hudyo dyan sa Madina. Kasama natin sila, mga pamilya natin sila, mga angkan natin silang mga Hudyo. Hindi ba kayo nagtataka na tayo ay ginamit ng mga Kufaru Quraysh para lamang lumakas ang kanilang pwersa? Ang labanan ito ay labanan lamang ni Muhammad at labanan ng mga Quraysh. Bakit tayo nakisama? Bakit tayo nakisali?" So nagtaka ang mga Hudyo kasi napaisip sila. Hindi niyo ba alam na kapag nanalo, tandaan niyo ito, kapag nanalo ang mga Quraysh, makukuha nila ang Madina. Kung matalo man ang mga Quraysh, meron silang babalikan. Babalikan nila ang Makkah. At tayo mga Hudyo na karatig bayan ng Madina ay sasakupin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napaisip sila. Tama ang sinabi ni Nuaym ibn Abbas. Ganito ang gawin nyo. Sinabi ni Nuaym ibn Abbas, ganito ang gawin nyo. Para makasigurado kayo na hindi kayo ginagamit ng mga Kufar Quraysh, kausapin nyo sila kapag nandiyan ang mga leader nila, sila Ikrimah, kausapin nyo sila na gusto namin gusto namin makasigurado na kayo ay kakampi namin. So ano yung gagawin nyo? Kumuha kayo sa kanila ng collateral. Ano yung collateral? Kumbaga kapalit. Okay, ngayon sila yung mga Hudyo, kukuha kami sa inyo ng mga ilang tao na mula Quraysh na kapag kayo ng-traitor ay kukunin namin ito. Papatayin namin o bibihagi namin. Yun ang sinabi ni Nuaym ibn Abbas sa mga Hudyo. So sabi ng mga Hudyo, tama. Tama yan. Kailangan natin makakuha ng isang kasiguraduhan o collateral na hindi tayo tatraidorin ng mga Kufar Quraysh. Technique, tactics. Ngayon naman, pagkatapos nun, kasi hindi nila alam na Muslim na si Nuaym ibn Abbas. That time, ano nangyari? Kinausap din niya ang Kufar Quraysh. Sinabi niya, hindi niyo ba alam na nagtraidor ang mga Hudyo para pagkaisaan kayo? Hindi ba kayo nagtataka mga Kufar Quraysh na basta-basta na lang tumulong sa inyo ang mga Hudyo? Hindi niyo ba alam na ito ay teknik nila? Ako, sabi niya, pinaparating ko sa inyo ito. Ito ay dahil ako ay galit kay Muhammad at gusto kong iparating sa inyo na nagtraidor ang mga Hudyo. Okay, nagtraidor sila na may oras na kayo ang babaligtarin nila dahil nandun ang mga pamilya nila sa Madina ng mga Hudyo. So nagtaka yung mga Quraysh, napaisip din sila. Tama nga no, kasi mga Hudyo ito tayo, mga taga-Makkah.
Napaisip ang mga kuffar Quraysh. Sabi ng mga kuffar Quraysh, ano ang magiging sign o kaya ano yung masasabi, ano yung may sasuggest mo sa amin ni Nuaym na ito ay senyales ng traidor ng mga Hudyo. So, ano nangyari? Okay? Ang nangyari, mga sisters in Islam, narinig niyo ko mga sisters, parang nawala iba yung sound. Okay po yung audio natin mga sisters? Okay, thank you, thank you. Kasi nag-sign dito, low system daw yung ano ko. Okay, that time, sinabi ni Nuaym ibn Abbas sa mga Quraysh na kapag kakausapin nyo ang mga Hudyo, sasabihin nila sa inyo na kukuha sila ng collateral o kapalit para makasigurado sila na hindi kayo magta-traitor. Imagine that. Tactics yun. So, nung time na yon, pumunta ang mga leader ng Quraysh sa mga Hudyo, sa mga leader ng Hudyo. Sinabi nila, magsama-sama na tayo ngayon at sugudin na natin o pasukin na natin ang Madina. Dahil matagal na tayong nandito at wala pa tayong napapala. Anong sabi ng mga Hudyo? Okay, hindi ka, walang problema, papayag kami dyan, pero meron kaming kasunduan. Nagtaka yung mga Quraysh. Ano yun? Bago tayo pumasok dyan o bago tayo pumasok sa Madina, kukuha muna kami sa inyo ng ilang mga tao o kapalit o collateral na talagang hindi nyo kami tatredorin. So nagalit ang mga Quraysh, napaisip sila, tama yung sinasabi ni Nuaym ibn Abbas. So that time, nagkaroon na sila ng alitan. Pero hindi naman sila pwedeng mag-away dahil magkakaubusan sila. So nagkaroon na sila ng barrier. Nagkaroon na sila ng alitan that time. So anong nangyari mga sisters in Islam? Humina ang puwersa ng mga Kufaru Quraysh. Ganun din ang mga Hudyo dahil hindi na sila nagsasama-sama. May mga bawat ano na sila, plano. Yung ibang mga Hudyo umalis na. Iniwan na nila yung mga Quraysh. Paunti-unti na sila umaalis at umuunti na ang bilang ng mga Quraysh. Dahil dumami lang ang Quraysh dahil sa dami ng mga Hudyo. Lalong-lalong na ang mga Banu Katafan, ang Banu Murra, Banu Asja, at iba't ibang mga ano, ah, mga angkan. At dahil sa kanilang pagkakawatak-watak ay dumating ang tulong ng Allah. Yes. That time na yun, yung mga Hudyo nagsisiwian na, umalis na doon. Tapos, yung mga Quraysh lalo yung nagkikipaglaban, dumating na yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating na naman yung tulong ng Allah. Sinabi ng Allah sa Quran, "Farsalna alaihim rihaw wa junudan lam tarawha." Isinugo namin ang hangin at ang aming mga mandirigma na hindi nakikita, hindi nila nakikita. Ano yun? Yun ang hangin. Rih. Kasama ito sa mga mandirigma ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nakikita. At sa oras na yun, marami ng mga kufaru Quraysh at mga Hudyo na sumuko at umuwi sa oras na yun. Sa mga pangyayaring iyon, mga sisters in Islam, wala nang makapasok sa Madina. Hindi na nila kayang pasukin ng Madina dahil sa malaking kanal na yun. So, umabot ng isang buwan yung labanan na yun, dumating pa yung mandirigma ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin nakikita. Ito ang hangin, napakalamig na hangin. So, yung iba sumuko na. Sumuko na yung mga Quraysh. Sumuko na yung mga Hudyo. So, that time, mayroong mga nag-a-attempt na pumasok ng Madina. Sila si Darar ibn al-Khattab at saka si Amr ibn Abdul Lud at si Kriba. Itong tatlong ito, nag-attempt sila. Nag-attempt na pumasok doon, pero isang namatay sa kanila. Kasi gusto nilang pasukin ng Madina, pero hindi talaga nila mapasok. So inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Hudayfa ibn al-Yaman para malaman kung anong nangyari sa mga kalaban. Sinabi niya doon kay Propeta, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Hudayfa ibn al-Yaman, alamin mo, siyasatin mo kung anong nangyari sa mga Hudyo at mga Kufar Quraysh. At pagpunta doon ni Hudayfa ibn al-Yaman, nabalitaan niya, nakita niya mismo sa kanyang mga mata na unti-unting umaalis ang mga Hudyo at umaalis ang mga Quraysh.
Pagbalik niya, sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alhamdulillah, umaalis na ang mga kufaru Quraysh at umaalis na rin, nagsisialisan na rin ang mga Hudyo." So naghintay pa rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka yung mga mandirigma na nakabantay doon sa Madina that time. At dahil doon sa sobrang lamig, lakas ng hangin, nasira yung mga ginawa nilang mga camp doon sa, imagine, isang buwan. Gumawa sila ng mga kampo, gumawa sila ng iba't ibang way para at least araw man o lamig ay mayroong proteksyon ng mga Hudyo at mga Quraysh. Pero dahil sa lakas ng hangin na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalaban, hindi na nila kaya. Sumuko na sila. Sobrang lamig, sobrang pagod nila. At alhamdulillah, paggising ng mga Muslim, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa umaga ay umalis na lahat ang mga Hudyo, umalis na lahat ang mga Hudyo at mga Quraysh doon sa harap ng Madina. At it's a sign. Hindi sila nagkaroon ng konfrontasyon na labanan, ngunit doon lamang sa umabot ng isang buwan na sila ay nagpapanaan, gumagawa ng tactics, gumagawa ng paraan paano makapasok ang mga Quraysh, mga Hudyo doon sa Madina, at gumagawa naman ng paraan ng mga Muslim sa Madina at mga ibang mga Hudyo na naging kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang protektahan ng Madina. Nakakapagod yun. Isang napakahabang labanan na dumaan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakapagod, umabot ng isang buwan na yun lang ang kanilang ginagawa. Nahihirapan ng mga Hudyo at mga Quraysh dahil nauubos na ang kanilang mga sandata at mga pagkain. Ganun din ang mga Muslim. Sa loob ng isang buwan ay naubos na ang kanilang mga pagkain na nandoon sa Madina, which is alam naman natin na isang paraan upang kayo ay makakuha ng inyong mga kain, kayo ay nangangalakal, kayo ay nagnenegosyo, pupunta sa iba't ibang lugar para bumili ng mga pagkain. So hindi sila nagkaroon ng konfrontasyon, pero kung ating iisipin sa loob ng isang buwan ay napakahirap niyan. Napakahirap. Ito, nais ko lang i-share sa inyo, nangyari dati sa Marawi. Umabot ng 6 to 7 months. Imagine nyo. Diba? Maraming mga stranded na mga kababayan natin, mga Muslim o mga Maranao doon sa lugar na yun. Anong nangyari sa kanila? Yung iba namatay sa gutom, yung iba namatay sa pagod. So imagine nyo, pati yung ating mga army dito doon sa Pilipinas, maraming namatay din sa kanila. At ganun din yung mga may mga masamang balak doon sa lugar natin na mga kunwaring mga Muslim, pero sinira lamang nila ang Marawi. Imagine that. Hindi sila nagkaroon diyan sa Ghazwat Ahzab, hindi sila nagkaroon ng mano-manong mga laban. Oo, merong mga nakakalusot na mga mandirigma ng mga Hudyo, pero hindi sila nakakalusot dahil isa sa mga tagabantay doon sa kanal ay si Ali ibn Abi Talib, at kung sino man yung makapasok doon ay kinakalaban niya at pinapatay ni Ali ibn Abi Talib. Pero sa loob ng isang buwan, nakakapagod yun mga sisters of Islam. Imagine nyo, isang buwan. Subhanallah. Naghirap sila. Naghirap na protektahan ng Madina ang mga Muslim. Ang mga Muslim ay naghirap na protektahan nila ang Madina. Naghirap din ang mga Hudyo at mga Quraysh na pumasok sa Madina. Pero that time, dahil sa pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalakas na hangin, napakalamig na hangin, at dahil doon sa isang balik Islam na pumasok sa Islam na mula sa kanila, ay naging dahilan upang magkaroon sila ng mapanghihina ng loob at nagkawatak-watak at umalis sila doon sa labanan sa Ahzab, doon sa malapit sa Madina. At nung oras na yun, umalis na ang mga Quraysh, umalis na ang mga Hudyo. At ito ay sign, mga sisters ng Islam, na nanalo ang mga Muslim. Panalo ang mga Muslim. At sa oras na yun, may nakabantay pa rin. Siyempre, dapat nag-ingat pa rin ng mga Muslim. May nakabantay pa rin doon sa mga palooban sa Madina. Nandoon din yung mga mandirigma na nakabantay doon sa mga kanal. At pagkatapos ng labanan ay umuwi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tahanan. At sa oras ng Dhuhr, habang siya ay naliligo, habang naliligo ang propeta, bumaba ang Jibril alayhi salam. Bumaba ang Jibril alayhi salam. At sinabi niya, "Ya Muhammad, alhamdulillah, kayo nanalo. Ikaw ay ibinaba mo ang iyong sandata. Ngunit, ya Muhammad, ya Rasulullah, ang mga anghel ay hindi pa nila binababa ang kanilang sandata." Bakit?
Nanalo na sila, nanalo ng mga Muslim sa Madina upang protektahan ang Madina, upang protektahan ang mga Muslim, upang hindi makapasok ang mga Hudyo, hindi makapasok ang mga Kufar o Quraysh. Nanalo ng Propeta Muhammad SAW at mga Muslim. Bakit hindi pa binababa ng ang mga anghel ang kanilang sandata? Alam niyo ba ang sinabi ni Jibril? Inutusan niya si Propeta Muhammad SAW na hindi pa darating ang Asr ay dapat mapuksa na nila, malabanan na nila ang mga Banu Quraydah. Huwag niyong kalimutan mga sisters in Islam, habang naglalaban ang mga Muslim, kalaban niyang mga Hudyo, kalaban niyang mga Quraysh, merong nagtraidor sa kanila ng mga Banu Quraydah na gumawa ng paraan upang talunin ang mga Muslim o kaya patayin ang mga kababaihan, ng mga kabataan. So, naalala yung mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinawag niya lahat ng mga komandar ng mga Muslim. Sinabi niya, kinakailangan, ito ay utos ng Allah mula kay Jibril, na lahat tayo ay magsasala sa lugar ng Banu Qurayda at pupuksain o lalabanan natin sila at papatayin natin sila dahil sa kanilang pagtatraidor. Imagine nyo, hindi pa katapusan ng laban, meron na namang laban. So, mga sisters in Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala, next episode natin, ikukwento naman natin kung ano yung pangyayari doon sa Banu Qurayda at ano yung mapupulot na aral doon sa labanan sa Banu Qurayda at ano yung mga mapupuluting aral. Maraming aral dito sa Ghazwat Ahzab o Ghazwat Khandaq at doon lamang nagtatapos ang ating kabanata. Mga sisters in Islam, alhamdulillah, halos matatapos na tayo sa mga labanan at magtatransfer na naman tayo sa ibang mga kwento patungkol sa Madina. At alam nyo ba, nabanggit ng Propeta Muhammad SAW na pinakalas na labanan, pinakamalaking labanan ay yung doon sa Ahzab. Hindi sila nagkaroon ng konfrontasyon pero nahirapan sila. Sobra silang nahirapan. Imagine mo 10,000 versus 3,000. Pangalawa, pinakalas na labanan naman na maliit na labanan ay yung doon sa Banu Quraydah na mga Hudyong nagtraidor. At inshallah, yan ang magiging next episode natin mga sisters in Islam. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at ulitin ko po, next week inshallah, bago tayo magsimula sa ating paksa, magkakaroon ako ng mga tanong tulad kanina upang mas maintindihan natin ang kwento o kaya para hindi natin makalimutan yung mga nakaraang paksa na pinag-aralan natin, which is ginawa na natin yan sa Makkah period, gagawin din natin sa Madina period. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikinig at ako'y humingi ng kapatawaran kung meron man akong mga nabanggit na mali, iyon ay mula sa akin. Kung meron man akong mga nabanggit na kayo ay nasaktan o hindi nyo nagustuhan, pasensya na po, tayo ay tao lamang at nagkakamali sa ating pananalita. At sana po meron tayong napulot na aral dito sa kwento natin ngayon. At inshallah, dudugtungan pa po natin ito. Tayo ay maghintay lamang at inshallah meron tayong continuation sa kwento sa Ahzab at Banu Qurayza, yung ginawang katreduran ng mga Banu Qurayza. Jazakumullahu khairan. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Hanggang doon na lamang. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.